Umano'y questionableng paraan ng pagtuturo. Yan po ang sentro ng reklamong pinarating sa XXX laban sa isang international school sa Bulacan. Halimbawa po ng reklamo, tinatalakay na raw ang mga subject na tulad ng science at math na nagtataglay ng mga may hirap na paksa na hindi naman daw akma sa mga grade 1 students. Pati ang ilan nilang textbook ay nahinala rin daw. Narito po ang pagtugon at aksyon namin sa seryosong sumbong na ito. Gusto mo pong pumasok? Ha? Bakit? Ikaw... Gusto mo bang pumasok? Bakit? Ha? Ayaw mo na? Ayaw mo? Ganitong naging tugon sa XXX ng kapwa 7 taong gulang na magpinsan nang tanongin namin sila sa dahilan kung bakit ayaw na nilang mag-aral. At dahil menor pa ang dalawa, ang kanilang lolo na si Professor Orlando Oronce, isang dalubhasang profesor sa matematika at author ng mga mathematics textbook, ang siyang magpapaliwanag sa XXX ng naging trauma at phobia raw ng kanyang mga apo sa pinapasukang eskwelahan. Kasi yung mga apo ko, pagpunta ko doon sa bahay nila, Lolo, ikaw na nga sumagot nito, hindi namin kaya, sabi sa akin. At nang makita at basahin raw ni Professor ang textbook ng kanyang mga apo, dito na raw niya natuklasan ang problema. Pinakita yung start ng klase, binigay yung mga materials. Akala ko hindi pa yun ang textbooks. Kasi talaga nang hindi talaga sila textbooks. Kaya nung pumunta kami doon sa school, nakausap ko yung coordinator, nung ko lang nalaman na yun na pala yung pinaka-books nila. Cerebrum controls reasoning and judgment. Cerebellum controls our muscular reflexes. Paleontology studies the past through fossils. Mathematics, what is 1/8 of 48? G is a point which coordinates are 5 and 2.5. Ganito raw ang ilan sa laman ng mga textbook. Para sa grade 1 students ng Darwin International School na kine-question ng may 2 dekada ng profesor at textbook author. Maging ang libro para sa subject ng math na kanyang field of expertise ay nireview rin daw ng nag-aalalang lolo. Hindi naman tinuturo ng ganito pag-aad. Pagka sa grade 1 dapat vertical. Kasi nga, hindi alam yung place value. Yung sequencing, wala sa sequence. Merong ang unang lesson nila doon, skip counting. Dapat bago ka mag-skip counting, alam mo na yung place value. Tapos mga 3-digit numbers na hindi, yung bata nga hindi pa marunong mag-add, magbilang 1 to 100. Yun, may 600, may 700. Hindi nga marunong mag-add yung bata Paano siya makakapag-divide? Hindi pa siya marunong mag-multiply, lalo na hindi siya marunong mag-add. Sa tingin ko, yung capacity ng bata na matuto sa grade 1, hindi pa pwede yun. Bukod sa muli, hindi angkop na nilalaman ng mga textbooks para sa mga grade 1 students, maging ang pisikal na itsura nito ay hindi rin daw papasa sa kanya. Hindi ko kasi masasabi na textbooks to Kasi ito parang pinulot-pulot lang nila kung saan-saan, tapos ginawang books. Kasi familiar naman ako sa mga books, talaga hindi papasa na bookstore. Bilang isang textbook author, ay alam ni Professor Oronce kung ang isang instructional material o textbook ay nakakasunod sa panuntunan sa pagtataguyod ng edukasyon ng mga estudyante. Lahat kulang Lahat kulang. Sabi nga sa DepEd, yung minimum learning competencies dapat nandun. Wala akong nakita kahit isa. Pati ang kurikulum ng nasabing eskwelahan ay sinuri rin ng profesor. Hindi ako nakakita ng school na ang syllabus, ang curriculum, ang course outline, sikreto. Hindi may pakita. Yung sa curriculum, kung ano daw yung pages ng book, doon daw sila nagbabase. Pati ni Professor Oronce ang kahalagahan ng angkop, maayos at tamang preparasyon sa sistema ng pagtuturo.
lalo na sa mga estudyanteng nasa unang baitang ng elementarya. Nasa estadong ito raw kasi nagsisimula ang pundasyon ng kaalaman ng mga bata, kaya't lubha raw siyang nababahala ngayon para sa mga apo. Talagang hindi pumasok. Talagang umiiyak. Hindi niya naiintindihan yung lesson. Samantalang ito nasa prep, mga honor ito. Yung isa nga accelerated pa eh. Ang pag-aalalang ito ni Professor Orlando Oronce para kina John at JR ay kinonsulta namin sa isang clinical psychologist na si Dr. Estrella Chongson Magno. 7 years old lang sila, no? Kailangan talagang dahan-dahan para hindi sila masyadong na-overwhelm. Kaya sa eskwelahan may scope and sequence, no? Pero pag hindi na masyadong sobra yung mahirap yung material, it would be very challenging. Talagang mahihirapan ng bata. Instead of learning is fun, learning is yucky. Pinasuri rin namin kay Dr. Magno ang mga learning materials na ginagamit ng mga apo ni Professor Oronce. At sa 23 taon raw niyang pagtuturo sa Manila International School sa grade 1, ay ngayon lang raw siya nakakita ng ganong klase ng learning material para sa ganong baitang. Mahirap. Masyadong naiiba. Masyadong mahirap yung material. I am just wondering kung anong klaseng the teacher really has to be very creative. Kasi kung hindi siya naiintindihan ng kalahati ng klase niya, that means there's something wrong, no? Sa mga isyong inilantad ni Professor Oronce na hindi raw textbook ang ginagamit ng Darwin International School at ang kawalan ng curriculum nito, tinapatan namin ng masusing pagsasiyasat ang mga isyong kanyang inirereklamo.